hindi raw ugali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umatras sa isang laban. Kasunod yan ng mga panawagan ng kanyang pagbibitiw sa gitna ng cabinet revamp. Giit ng Pangulo, ang courtesy resignation na ipinag-utos niya ay para masuri ang mga departamento ng pamahalaan. May report si Alvin Pelobelio. Ano resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hamon ng ilang kritiko ng Pangulo sa gitna ng utos niya sa mga miyembro ng gabinete na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Sinabi ni Marcos na hindi siya bibitiw sa pwesto sa kabila ng mga panawagan habang nasa Kuala Lumpur para sa ASEAN Summit. Giit ng Pangulo, ang hangarin niya ng courtesy resignation sa mga gabinete ay upang masuri ng mas malalim ang bawat departamento ng pamahalaan. Pagtitiyak ni Marcos na nakahanda silang ayusin ang anumang problemang kinaharap ng mga departamento sa bawat gabineteng itinalaga niya sa pwesto. We are looking at the problem deeply. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. May 22 noong ipinag-utos ni Marcos sa lahat ng mga opisyales ng gabinete, kabilang na ang mga secretary rank officials na magsumite ng kanilang resignation. Tinawag ito ng Palasyo ng Malacanang na bold reset matapos ang naging resulta ng 2025 midterm elections at ang mababang trust and performance ratings ng Pangulo sa mga survey. Sa pinakahuling ulat ng Malacanang Palace na sa 30 miyembro na ng gabinete ng kasalukuyang administrasyon ang nakapagsumite ng kanilang courtesy resignation. Nananatili naman sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Trade Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman at Frederick Go bilang Special Assistant for Investment and Economic Affairs. Bago na rin ang liderato ng Department of Foreign Affairs sa pagtalaga kay Tess Lazaro at Officer in Charge ng Department of Energy Sharon Green. Nare-assign naman si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bilang Permanent Representative to the United Nations at si Rafael Lutilla sa Environment and Natural Resources kapalit ni Maria Antonia Yululay Saga. Si Jose Ramon Aliling naman ang bagong kalihim ng Human Settlement and Urban Development. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.